Jasmine. Besh, magpakain ba kayo dyan? Wala kasi pakain sa bahay, tapos laging galit si mama. Di man lang nagsabi, tapos magpakalaro. Wala lang sa bahay. Sige, sige. May alam dito, oh. Inom na lang tayo kasi pag namatay na tayo, wala nang alak sa langit. Cheers. Buti ka, pinapayagan ka ng mama mo na wala. Hindi ako palang yan. Hindi ko lang kung ano. Parang hindi ako siya. Umuwi na kainom si Ayaw at nadagda na nasa kanilang bahay. Pangatanakan ng kanyang ako sa bahay. Saan ba yung bahay namin? Araw-araw kasi dinadaanan ko. Ba't ka dito? Sila ko lang po siya ng gabi. Kasi niya ngayon. Hoy, ano bang ginagawa mo dyan sa alaga ko? Wow, ma. Siya pa talaga nagtatanggol mo. Walang hila ka? Kung hindi ko siya aalagaan, wala tayong makakain, wala akong pagtatrabahuan. Alam ko kung talaga ako ba? Alam mo, wala kang lalong panyak na! Ikaw na para ako! Sana hindi na lang kita pinalaki! Dadalas pa ang anak sa kwarto. Umiyak ito at bigla nakita ang litrato ng mga anak. Hanggang sa nakatulog naman si Ivy sa kakaiyak. Gigising ang anak na wala ang kanyang nanay dahil pumasok na naman ito sa kanyang trabaho. Kaya si mama. Ma! Pumunta na lang siya ulit sa kanyang kaibigan na si Jasmine. Siya po ba nang nagpaalam sa mga bahay? Tapos ako. Narinig ito ng kaibigan ng nanay niya at agad naman niyang inausap si Anne. Uy, Mari. Ano problema rin? Ano ba ang problema ng anak? Ewan ko sa batang yun, lagi na lang naglalaki. Alam mo, Mari, kausapin mo rin kasi siya. Bigyan mo rin ng atensyon. Alam mo, Mari, hindi yan susunod. Mas lalo hindi yan susunod sa'yo pag hindi mo rin na Ewan ko ba ng Mari? O siya, sige, pumunta na ako, may gagawin pa ako. Kinabukasan, nagkaroon ng seminar sa barangay namin. Inalok naman ni Geraldine si Abby upang makilahok. Sa seminar na iyon ay napag-usapan ang mga tamang paraan upang disiplinarhan ang mga anak. Pagkatapos ng seminar, ay agad lumapit si Abby sa social work na naroon upang magpakonsulta tungkol sa ugali at bisyo ng kanyang anak. So that's the end of our seminar and salamat sa inyo ng pakikinig. Sige po. Ma'am, maaari pa ito bang makausap? Sige. Ma'am, galing po kasi masama din po yung loob ko kasi po napapagalitan ko po palagi sa anak ko. Kaso ma'am, nagulong po kasi sa bisa, nakakaalis na yung bakit si ma'am. Puro na lang laging alak, alak, alak. Hindi ko din po alam kung anong gagawin ko. Ma'am, pero pinakausap ko na yung anak. Sa galing ma'am, hindi eh. Kasi nakakainis yung batang yung mag-aaway lang kaming dalawa. Ay, ganito po kasi ma'am. Gusto rin dito ang kausapin yung anak mo at tanongin mo ano yung problema niya. At pag-usapan niyo po para may maganda sa mga anak. Nag-usap na ang dalawa at nalaman ng social worker na yumaon na pala ang kanyang asawa. At ngayon, taga-alaga naman siya ng bata. Dito, napagtanto ng social worker na kulang sa atensyon at suporta ang anak niya dahil naging dahilan ng pagtulong niya sa bisyo. Dahil sa nalaman nito, pinapunta sila sa opisina ng MSWDO, ngunit tanging ang nanay lamang ang nakapunta dahil ayaw sumama ng kanyang anak. Dahil dito, pinuntahan naman ng isang social worker ang bahay nila upang kausapin si Ivy. Tao po. Ay, magandang umaga po, ma'am. Andito po ba yung anak mo? Andito po, ma'am. Kaso, hindi ko pa alam na sa kwarto pa po eh. Wait lang po, ma'am. Maupo po muna kayo. Bayan mo,
Nagtutulala sila sa sulok kung saan kilalang dalawa ang nakakarinig sa isa't isa. Ito ang ginawang paraan ng social worker upang magka-open up. So, kumusta ka naman? Ito, naman ko, pero minsan, Hindi ko na ano ba ba? Kung ako kasi minsan wala ako. Hindi ko alam kasi baka wala ako sa attention o gano'n. Kasi kasi ano sa akin, sinisigawan ako, wala ako. Masakit yun. Mag-usap lang kayo na natin. Hindi ko. Kaya ewan ko sa kanya. Hindi ko kasi hindi niya ako alam. Ako lang. Huwag ka pong mag-isip ng ganyan na. nasabi ng anak na lucid ang kanyang ina. Pagkatapos ay umalis ang social worker dahil may emergency special case sa kanilang opisina. Ma'am, maraming salamat po ha. Hindi no worries. Basta ayaw ko kausapin ko yung anak at nalaman ko rin po kasi na sampal na po siya. Ma'am, paano nga nung hindi sasampalin yun? Laging alak, tapos sinusumbatan pa ako. Ma'am, ay nako. Pero ma'am, hindi po yun yung tamang way para disiplinahin po yung anak mo. Mas mabuti po na mag-usap kayo ng masinsinan upang Sige po ma'am, maraming salamat. Pagkalis ng social worker ay kinausap niya ang kanyang anak gaya ng bilin sa kanya ng social worker. Kinausap niya ito sa mahinhin at sa magandang paraan. Anak! Bakit po, ma? Anak, gusto sana kitang kausapin. Anak, alam ko na matagal tayo hindi masyadong nag-uusap. Alam mo may problema tayo dalawa, kaya gusto sana kitang kausapin. Ano bang kailangan mo, anak? Kailangan ba tanungin yan, ma? Wow naman. Hindi mo ba feel? Grabe ka. Maanak mo ko. Tapos hindi mo alam kung ano kailangan. Ang kailangan ko lang naman sinatanong. Mamahal mo, attention mo, hindi yung feel ko parang anak-anakan mo yung mas mahal mo kaysa sa akin eh. Ako ma. Anak, hindi. Mahal ko kayong dalawa, anak. At inaalagaan ko siya at mahal kita gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko kayong dalawa, anak. So, hindi na nga nakapagsalita ang nanay at naluluha na rin. Bumalik ang ina sa opisina ng MSWDO upang magpakonsulta ulit. Agad namang nag-counsel ang social worker at sinabi ang mga bagay na nararapat pang gawin. Magandang umaga po, mama. Nandito po yung anak ko sa ngayon at ma. Naisip ko sana magpaan ulit dahil po medyo nagkakaalis na po kami. Gusto pa po namin na mas marami pang advice para mas mapanatili po ang aming relasyon sa magandang paraan. So, okay lang. Masaya na pagpapatuloy yung result na pag-review at ito lang ang aking gusto sabihin sa inyo na ipagpatuloy niyo yung magandang pagsasama niyo. Ano yung mag-ina upang maganda ang mapang-alaala niyo at makaintindihan ang isa't isa. Ipinakita niya sa kanyang anak na mahal niya ito sa pamamagitan ng maayos na pagdisiplina at pagkakaroon ng atensyon. Tuwing linggo nga ay nagsisimba na silang dalawa. Lumayo na rin si Ivy sa mga bisyo at bumalik na rin ang kanyang gana sa pag-aaral. Nakamit pa ito ng with honors dahil sa kanyang sarili at patuloy din na sinusuportahan ito ng kanyang ina. Dahil dito, binisita nila ang social worker na tumulong sa kanila. Buong pasasalamat ng mag-ina sa social worker na si Sheldon.